Ito pang isang mainit na issue. Sama-samang kinontra ng lahat ng senador ang People's Initiative para sa charter change na anilay lulusaw sa boses ng Senado. Narito ang aking report. This Senate of the people will not allow itself to be silenced. Opisyal ng kinontra ng Senado ang pagsusulong ng People's Initiative sa pamamagitan ng isang manifesto. Si Senate President Mig Zubiri mismo ang nagbasa ng manifesto kanina bilang pagtindig laban sa inisyatibo para sa pag-amyenda ng 1987 Constitution o Charter Change na isinusulong ngayon sa Kamara. Pirmado ito ng lahat ng 24 na senador. Sa isinusulong kasi na People's Initiative, target na gawing joint voting ang Senado at Kongreso sa mga susunod na pag-amyenda sa saligang batas. Kapag nangyari yan, ayon sa manifesto, mawawala ng boses ang Senado. Kung papayagan din daw ang voting jointly para sa Constituent Assembly ng Kamara at Senado, posible raw na masira ang ating bansa. To allow joint voting will destroy the delicate balance between which our hard-won democracy rests. It will change, or destabilize rather, the principle of bicameralism in our system of checks and balances. May mga pangamba rin daw sa term limits ng mga opisyal at sa proteksyon ng lupain kapag raw hindi mapakikinggan ang boses ng Senado sa pagpapanukala sa constitutional amendments. Matatandaang sa isang meeting halos 2 linggo na ang nakakaraan kasama ang mga lider ng Senado at Kamara, mismong si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagsabi na dapat Senado na ang manguna sa diskusyon kaugnay sa charter change. Dahilan kaya naghain agad si Senate President Zubiri ng isang resolusyon para amyendahan ng ilang economic provisions sa ating konstitusyon. Kaya sabi ngayon ng mga senador, bakit hindi na lang sundin ng mga taga-Kamara ang kasunduang ito? Si Senador Joel Villanueva na nauna nang nanawagan sa publiko na magsumbong sa Senado kung may maaktuhang signature buying, hindi direktang masabi kung may tiwala pa ang Senado na susundin ng mga kongresista ang napagkasunduan kaugnay sa Chacha. Pero sabi niya, it's obviously the main reason why a lot of the senators are not interested anymore in pushing for the joint resolution. Kanina naman sa event na ika-125 anibersaryo ng pagtatag ng unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan, magkakasama sina Pangulong Bongbong Marcos, Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi ng House Speaker na siya ang nasa likod ng mga bayaran sa pirma para sa People's Initiative. Sa hiwalay na event din sa Bulacan naman, nagsalita si PBBM. Nakausap daw niya ang ilang mambabatas kaugnay sa issue ng pagpapapirma. Ang nakarating daw kay PBBM, ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Gate pa ng Pangulo, hindi naman dapat ihinto ng pamahalaan ang pagbibigay ng benepisyo para lang hindi ito magamit sa signature campaign. Kaya mas maiging ipaubaya sa COMELEC ang pagtutok sa People's Initiative. Tiwala rin daw si PBBM na hindi tatanggapin ng COMELEC ang mga binayarang pirma.